Ang ating VP Sara ay tuluyan ng bumitiw bilang kalihim ng Department of Education at ito po ay isang napakalakas na mensahe na ayaw na niyang maging bahagi ng administrasyon. Dahil alam naman natin lahat ng mga kalihim, yan po ay mga alter ego ng presidente at ngayon ang sinabi niyang malinaw na malinaw ay ayaw na niyang maging miyembro ng official family ng ating Marcos Jr. administration. No? So marami pong unang-una ay inaasahan na yan. Dahil alam naman natin na marami ng issue na hindi sila magkasundo ng ating Vice President, ang ating Presidente. No? Nandiyan yung issue ng usaping kapayapaan sa panig ng mga teroristang CPP-NPA na talagang bagamat siya ay nasa loob pa ng gabinete, pinanindigan ni VP Sara at sinabi na that is a pact with the devil. No? Ayun po, rinig po natin yung sinabi ni Harry Roque, no? So, unang-una, maaring ito ay interpretation lang ni Harry Roque. Yung sinabi na ayaw na sa parang sa family ng admin ni PBBM si VP Sara, no? Maaring statement lang niya yan at yan po yung hirap no? Parang nagkakaroon po siya ng statement to interpret kung ano yung mga ginagawa ni VP Sara, yung mga nangyayari, no? Pero hindi naman pala talaga yun yung katotohanan. Well, karapatan ni Harry Roque kung gusto niya magsalita ng ganyan. Pero ang pagbibitiw ng Vice President sa kanyang pagiging DepEd Secretary at Vice Chair ng NTF-ELCAC, hindi, para po sa akin, hindi naman siguro nangangahulugan yon na ayaw na niya sa admin ng Pangulong Marcos Jr. Kasi kung ayaw po niya sa admin ng Pangulong Marcos Jr., di magbibitiw din po siya bilang Vice President. Hindi po ba? Kasi kung Vice President ka, di parte ka ng administrasyon ng kasalukuyang Pangulo. So kung sinasabi ni Harry Roque na ayaw na ni VP Sara sa admin ni PBBM, di dapat nagbitiw din siya bilang Vice President, no? Pero ito po yung nakikita kong nangyayari, mga kababayan. Meron din po kasi akong mga nababasa, no? Maaring speculation lang to ng mga netizens or mga supporters ng mga Duterte. May mga nababasa po tayo na sinasabing baka mag-resign din si VP Sara as Vice President at bumalik po sa Davao. Kasi magkakaroon po ng 2025 election at may mga nagsasabi, no, again, speculation, sabi-sabi na hindi na raw tatakbo si Mayor Baste at si Congressman Pulong sa Davao, no. So mukhang babalik po si VP Sara at siya po yung tatakbo bilang mayor ng Davao. Yun po yung mga sinasabi ng mga supporters nila. Nakikita ko po yan sa mga posts. Kasi kung iisipin nga naman po natin, kung halimbawa hindi na tumakbo si Mayor Baste, tapos si PRRD, hindi na naman siya pwedeng mag-mayor doon, tapos si Congressman Pulong, hindi rin po mag-mayor, mawawalan po sila ng influence and power sa Davao City. Yun po yung nakikita ko. So siguro, kung magkakatotoo yung sinasabi ng mga supporters ng mga Duterte na bibitaw po sa pagka-Vice President si VP Sara, no? Mukhang yun po yung magiging pinakamatinding dahilan is yung bumalik siya sa pagka-mayor sa Davao City para po yung kanilang influence and power doon ay hindi po mawala. No? Kasi once na mawala sa kanila yon, in my opinion, baka mahirapan na po silang makabalik. No? Lalo-lalo na kapag yung rival nila doon ang makakuha. If I'm not mistaken, yung rival nila doon ay mga Nograles. Ano po? So once na mawala sila sa pagka-mayor ng Davao City, sa akin palagay ay mahihirapan na silang makabalik. And I think kung totoo man po yung haka-haka, no, yung sabi-sabi ng mga supporters ng mga Duterte or ng mga netizen, kung totoo man yung sinasabi nila na magbibitaw sa pagka-Vice President si VP Sara, I think yun po ang pinakamatinding dahilan, So, yung pong statement ni Harry Roque, maaring tama at maaring mali din naman, po. So, malalaman lang natin talaga kung ano yung totoo kung si VP Sara talaga yung magsasabi na ayoko na sa admin ni PBBM, magkukwit na ako. Saka lang natin malalaman kung ano po yung totoo. Sa ngayon, mga haka-haka at sabi-sabi, mahirap po agad maniwala. Kagaya na lang nung sinabi ni Harry Roque, no? Dati sinabi niya na i-share ko sa inyo sa isa sa mga video ko dito na sususpindihin daw si Mayor Baste sa pagka-mayor sa Davao City. Pero anong nangyari? Hindi naman po sinuspinde. Hanggang ngayon, mayor pa rin po si Mayor Baste. Nagtampo lang at nagalit lamang ang mga supporters ni Mayor Baste at ng mga Duterte nung nabalitaan nila yung kay Harry Roque. Pero at the end of the day, hindi rin naman nangyari. No? So, sa ngayon, mahirap pong panghawakan yung sinasabi ni Harry Roque. Ito, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang post ng isang DS po. No? Para po sa akin, ito below the belt at talagang hindi po katanggap-tanggap. Sabi ni Maricar Serrano, Presidente, Adik, First Lady, Lasinggera, Senate President, Unique, pero weak, Balagoong, Pilipinas.
Tagay Tentay. O, ayan po, ang sabi ng isang DDS na si Maricar Serrano. Tignan niyo po yung mga post niya, talaga namang minsan ay ma-open ka talaga. No? So kayo po, mga kababayan, especially yung mga sumusuporta kay PBBM, ano pong masasabi niyo dyan? Talaga naman pong below the belt na, ano po, yung mga sinasabi ng mga DDS na yan. Ano po, nakakalungkot dahil ganyan na sila. No? So, wala eh. Wala tayong magagawa, no? Kaya talaga po tayo mga kababayan, maging matalino, wag basta-basta sumakay sa mga nakikita nating post sa social media, lalong-lalo na kung ito po ay ad hominem, no? Or mga pang-insulto. Doon tayo sa tama at maayos, no? Kung meron tayong pag-uusapan at babatikusin, gawin ito ng walang kasamang pambabastos at disrespect, no? So, yun lamang mga kababayan ang gusto kong ibahagi sa inyo. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Sana po makapag-comment kayo at malike yung video natin. Maraming pong salamat.